Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Patasulu idineklarang rido-free, gun-free community. DPWH at iba't ibang ahensya pinaigting ang operasyon sa sunog sa Navotas landfill. Air quality nananatiling unhealthy sa ilang lugar. Mga pulis ng Delfin Albano pinarangalan kasunod ng engkwentro sa Isabela. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang idineklara ang bayan ng Patasulu bilang rido-free, gun-free at peace-centered community sa isang seremonya noong April 20 bilang bahagi ng pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan. Pinangunahan ni Governor Abdussakur Tan II ang deklarasyon kasama ang Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Kabilang sa mga naging tampok ang paglagda sa settlement agreement ng mga dating nag-aalitang pamilya, oath-taking ng formerly displaced families, at unveiling ng municipal peace signage. Binigyang diin ng mga opisyal ang papel ng Municipal Task Force to end local armed conflict sa paglutas ng alitan at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Ayon sa mga otoridad, simbolo ang deklarasyon ng kolektibong hakbang upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang karahasan. Pinaiting ng pamahalaan ang interagency response sa patuloy na sunog sa Navotas Sanitary Landfill habang pinangangambahang lumalala ang epekto nito sa air quality at kalusugan ng publiko. Ayon sa mga otoridad, malaking bahagi ng landfill ang natabunan na ng lupa gamit ang soil covering o smothering habang tinututukan ng natitirang hotspots. Pinabilis din ang operasyon sa pagbubukas ng bagong access road at pagdating ng karagdagang heavy equipment mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya. Gumamit din ng thermal drone ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para matukoy ang high temperature areas at mapabilis ang response. Ayon sa mga opisyal, nakakaapekto rin ang insidente na nagsimula pa noong April 10 sa pagtaas ng air pollution sa ilang bahagi ng Maynila habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng BFP-NCR, Office of Civil Defense o OCD at iba pang mga ahensya. Pinarangalan ng Philippine National Police o PNP at lokal na pamahalaan ng Isabela ang mga tauhan ng Delfin Albano Police Station kaugnay ng matagumpay na operasyon laban sa armadong grupo sa Isabela. Ang pagkilala ay pinangunahan ni Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., Regional Director, kasama si Police Colonel Manuel Bringas, Provincial Director, at Delfin Albano Mayor Thomas Puwa Jr. Ito ay kasunod ng dragnet operation noong April 16 sa Santo Tomas, Isabela na nagresulta sa pagkamatay ni alias Nick, umano'y leader ng nabuwag na Magsanok Criminal Group at kabilang sa drugs watch list. Arestado naman sina alias Jojo, isang high-value individual, at alias Roger. Sila ang mga pangunahing suspect sa pamamaril sa Purok 6, Barangay Kalinawan Sur, Delfin Albano, Isabela noong April 16. Binigyang diin ng mga opisyal ang kahalagahan ng koordinasyon ng PNP at lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.